Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Kaya tinawag kaming solid north. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun na. Hindi nyo ba maalala? Noong 2022, kaya nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Yun. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili eh. Love namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi naman siya kaming tatakbo sentiments ulit. namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalite. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin. Hindi. Love namin si Sara. Nako, finally, Attorney Aaron. Masaya to. Attorney. Thank you so much, girls. I'm so glad to be sandwiched by you today. Ladies and gentlemen, Vice Mayor Espicio was a practicing lawyer before he ran for the first time and won as Vice Mayor of Reina Mercedes. Yes, sir. Yes, madam. I was a practicing lawyer. We have an office. It is a law firm in BGC, Respicio and Company Law Firm. And then I went into politics, nakachamba. Pinasikat ako ng kaibigan natin sa COMELEC, si Chairman George Garcia. Kung hindi dahil sa kanya, hindi ako mananalo eh. So thank you so much, sir. I owe you much of my popularity. Ito ang nagrarally sa COMELEC mag-isa. Never pa nangyari yan. Kaya bilib ako dito. Sa tapang ng dibdib, lakas ng loob ng paniwala, at sa totoo lang, Yes, may kagwapuhan din. Aba, sa totoo Medyo. lang, madam. Simula nung umpisa, mag-isa talaga ako. Hanggang ngayon, mag-isa pa rin. Kaya nagpapasalamat. Single. Pero pwede rin maging double at pwede rin threesome. Ay, by the way, pwede tayong sama-sama. Tatlo tayo ni BBM at ikaw mag-exercise tayo mamaya. Oh, exercise! BBM! Attorney Respicio is accepting your challenge. Go ahead, Attorney! BBM! Nanawagan ka sa lahat ng nagke-question ng iyong kalusugan sa isang pagbubuhat ng mga mabibigat na bagay. Ipinakita ko sa iyo ang malaking bicep ko kagabi. Oh. Makakaasa ka, meron pang mas malaking parte ng aking katawan. At iimbitahan natin si Commissioner Rowena Guanzon na sasama sa atin. Referee, mag-exercise tayo tuwing umaga. BBM, huwag kang aatras. Kami ay seryoso dyan. Ang hamon ko sa iyo sa Luneta, 5 kilometers na walkathon. Walang aircon, walang golf cart. Kaya dahil natin pinag-uusapan ang kalusugan ng presidente, ay dahil po sa krisis, kailangan nandito siya 24/7. Kaya lang, lagi naman po itong si Auntie Claire, pinapakita sa atin, mga luma namang video, kaya tayo naguguluhan. Ngunit, pa-jumping jack si BBM doon sa Malacanang, sabi April 14 daw, di ba kahapon pa yan? Mali pa yung petsa, pero mukhang malusog naman. Kaya hinahamon ka ni Vice Mayor Attorney Respicio, ay hindi pala hinahamon ka. Tinatanggap ni Attorney Respicio ang hamon mo na mag-weights kayo dyan sa gym ng Malacanang at ako ang scorecard o taker. Pwede rin tayong kumuha ng referee sa Games and Amusement Board. Palagay mo, Attorney Respicio, yung liit ni... Ito kasi si BBM is 67 years old. Kasi born in the same year kami. Pero maliit ito sa akin eh. Tignan mo, lalong pumayat nung nag-diverticulitis siya. Palagay mo iyang binubuhat niyan, ilang kilo kaya binibench nito? Kami mga Ilocano, Attorney Guanzon, mga taggat kami, kung sinasabi nga namin sa aming lugar. Mga maitim kami, marami kaming mga pinagkukuhanan ng lakas. Kami mga kalabaw. Kaya malaki ang bilib ko dito kay BBM na malakas siya at kaya-kaya kaming magtapatan sa buhatan. Kaya tuwang-tawa kami, madam, mga Ilocano, masaya-masaya kami na nakita namin na sobrang lusog si BBM. Kasi 4 taon na hindi nagpapakitang malusog. Hindi malusog ang
ang kanyang pamumuno sa ating bansa. Walang trabaho. Yun. Pero kahapon, ipinakita niya, kaya niya palang mag-jumping jacks. Oo. At kaya niyang gumawa ng kahit na konting measure para tulungan tayo sa panahon ng krisis. Kaya Correct. nainganyo nga kami. Sa wakas, magsisimula ka na bang magtrabaho, sir? Sir, araw-arawin mo yan. Sasamahan kita. Yes. Mag-warm up tayo sa umaga. Oo. Araw-araw nating ipakita ang Yan. kalusugan natin, ang lakas natin, tuparin natin ang pangako natin. At sa wakas, mag-umpisa na tayong atupagin ang pagpapaunlad sa Pilipinas. Huwag yung talunan na impeachment process na ipinopromote mo. Talunan rin naman yung pinsan mong gustong tumakbo. Hindi naman natin kilala yan. Hindi, nakakasawa. Sana kung ganyan siya kasaya, Kalusog. no? Oo. At saka, yung ang saya-saya niya, mukha siyang masaya dyan, no? Sana yan din ang maramdaman ng sambayan ng Pilipino. Oo. Di ba? Yan ay paramdam mo, BBM, sa Pilipinas. Wala puro ayuda lang to masyadong superficial yung mga galawan nito. Kaya 3 million ang walang trabaho ngayon, BBM. Sana ang inyong kalusugan ay maayos talaga para mabigyan nyo naman ng trabaho ang mga Pilipino ngayon ay gutom na po. Yung bigas, sabi nyo ng inyong sekretary ay ika-cap down ninyo sa 50 pesos yung imported. Kasi ngayon po umabot na ng 57 at 58. Pero yung problema po ay inaangkat po natin I think 80% ng bigas Yun ang problema, hindi ba ate? Oo, nakakalungkot yan. Paulit-ulit natin ang pinag-uusapan na tayo ang nagturo sa Thailand. Ngayon, Tapos bumibili ngayon, tayo. tayo na bumibili. Na sa samantalang, dapat suportahan natin ang mga farmers natin kasi marami naman tayong lupang pwedeng pagtaniman. Oo. Na yung Vice Mayor, pag-isapan natin ang impeachment dahil ito ang talagang project ni Sandro Marcos. Ito ang kanyang pet project as majority leader. Siyempre, pinapabaliwala niya yung kanyang hindi nga siya nagpapakita dyan di ba? Pero sa totoo lang, hindi pa ho umatras si Martin Romualdez sa kanyang ambisyon na tumakbo maging presidente ng Pilipinas sa 2028. Kaya itong impeachment na ito kay Bibi Sara ay isa sa kanilang major project para po ma-disqualify ang Vice President o kaya ay bumaba ang rating niya sa mga survey. What do you think, Attorney Respicio? Alam mo, sa totoo lang, Atty. Guanzon, kaya tinawag kaming Solid North. Solid North, BBM kami, pero Solid North, Duterte rin kami. Yun na. Hindi nyo ba maalala? Noong 2022, kaya nanalo si BBM dahil sa Duterte kasi love namin silang dalawa. Yun. Ang nakakalungkot lang kasi, yung dalawa naming daddy, yung daddy namin at mami namin ay nag-aaway. Bakit mo inaway BBM si Sara? Ngayon tuloy, napipilitan kaming mamili sa inyo. Pero sa totoo lang, hindi naman kami namimili Alam namin si BBM, hindi mo matatanggal yan sa kulay namin at sa dugo namin. Hindi naman Ilocano siya kami, tatakbo sentiments ulit. namin. Pero hindi siya tatakbo. Ang tatakbo Tagalite. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag inaaway niya yung nanay namin, ay magagalit dapat kami sa nanay namin, hindi. Love namin si Sara. Oo. Kung ang pinupush niya ay yung pinsan niya na hindi naman Ilocano, na hindi naman maitim, na hindi naman namin kakulay, na wala naman kaming affinity at sentimiento. At hindi rin waray, hindi rin marunong niya magwaray. Hindi rin namin kilala yan Sino ba yan? Sabi nila buhaya pero mas mukhang baboy. Pero, pero hindi yan kilala doon sa norte. Kaya hindi yan iboboto. BBM, nagsasayang ka lang ng oras mo sa pagpropromote sa kanya at paninira sa kanyang potensyal na kalaban. Imbes, ang ginawa mo sana ay yung Pakulong ipinangako mo. mo. Yung pinangako niya before, madam. Kasi di ba hindi maganda ang pamilya niya? Ipakulong. Di ba sabi ni Ombudsman Rimulya, lalabas na sa Mayo, pakukulong niya si Martin Luther King Romualdez sa kasong plunder. Palagay mo, mangyayari ba yan, attorney? Ay, tingnan natin, abangan natin. Pero itong si BBM, sana magbago siya ng puso. Huwag masyadong resentful bossing dahil tinulungan kayo ng Duterte para maging presidente ng Pilipinas. Binigyan po kayo ng pagkakataon na i-redeem ang pamilya ninyo. At pinalibing pa si FM. Tama. Exactly. I-redeem ang lahing Filipino kasi nung presidente ang kanyang tatay, yun lamang yung panahon na may pride ang Pilipinas at nung presidente si Digong Duterte. Pero ano ang ginawa niya? Akala natin hindi niya naman nauulitin siguro yung pagnanakaw. Pero tanga naman itong si BBM Inuna pa rin ang pagnanakaw. Well, Sayang yung pagkakataon. Nangyari sa atin Talagang, yan, may minalas ang Pilipinas. History Hanggang ngayon. repeats itself. Diba? Oh. Hindi na natapos yung, pasakit. Hanggang Oo. ngayon, tuloy-tuloy. Kahit Ay, anong grabe. sakit. Inflation ng panahon ni Ferdinand Marcos ay umabot sobra sa
60%. Ngayon, 4.1%, pero walang kita ang mga tao. 3 million walang trabaho at ang gasolina at krudo ay napakataas. Kaya po, magbisikleta na lang daw kayo, sabi ni BBM, magtiis kayo, magbayanihan kayo, mag-carpool kayo. Pero habang kayo dyan sa gobyerno, ang aircon nyo ay naka-on mula 7 o'clock hanggang 7 o'clock ng gabi. Dapat half day lang yung aircon nyo. Alas 12 lang hanggang alas 5. Tingnan nyo kung hindi ba kayo makakasave ng pera dyan. Di ba? Oo, ano pa kaya ang pwedeng gawin ni BBM, Attorney Respicio? At saka itong kainitan na ito, Atty. Guanzon, nasa natural habitat namin yan eh. Ngayon Hindi ka, kami ano? magpawis at magpaaraw, kaya ang itim-itim naming lahat. Pero more than any economic policy, ang hinihintay namin kay BBM ay yung moral leadership. Sabi nga ng ex ko, yung quality time. Kaya niya ako brinake kasi wala akong quality time sa kanya. Kaya itong mga Ilocano, kahit love namin siya, tulad ng ex ko dati, love niya rin ako, love ko rin siya. Dahil wala siyang quality time sa atin at walang moral leadership and support, gusto na rin namin makipag-break sa kanya. Yun. Pero bossing, sa totoo lang ha, Palagay mo, Ilocos magand- Norte ay solid north pa rin? ay hindi bossing, ay madam, solid north for BBM. Hindi natin may tatanggihan, madam. Kahit ako sa puso ko, kapag tignan mo sa loob niyan, may BBM Pero pa rin pag hindi nakasulat si dyan. BBM ang kandidato, walang solid north. Walang solid north para laban kay Sara. Yun ang kailangan nating establish. Walang solid north laban kay Sara. Pero may solid north para sa mga Duterte. Kung iisipin mo ngayon, meron bang kalaban si Sara behind whom ay susuporta ng solid ang Norte? Wala. Dahil hindi namin sila kilalang lahat. Oo nga, no? Kasi nag-BBM Sara kayo dun, eh, no? O BBM Sara po. At sa katunayan nga po, kaya nanalo si BBM dahil pumunta si Sara sa Isabela noon. Merong panahon na nangampanya sila sa Isabela, hindi pumunta si BBM. Ang pumunta lang si VP Sara. At lahat, daan-daang libo at milyon lumabas sa kanilang bahay at sinalubong si Sara. Ganon siya kapopular doon. Kaya nagtataka kami bakit inaaway ni BBM si Sara. Si Sara ang nagpapanalo sa kanya nung tumakbo nga siyang Vice President. Ito hindi kasi si panalo eh. Martin, eh. Ito, pahamak ito si Martin kay BBM talaga. Wala pa isang taon, sinaksak mo na kasi. Ito talaga yung plano. Gusto mo talaga ikaw magpresidente, hindi yung vice president. Kaya nangyari to, kaya nagka-maleta-maleta kayo dyan, lahat ng ayuda dyan, dahil binote buying nyo naman yata dyan, Speaker Martin eh. Tsaka tatlo-tatlo na kayo dyan, asawa mo at anak mo, yung driver nyo, isama nyo na next time. Para naman all in the family na talaga. Kung sa bagay, si Isidre, di ba, dati mo lang naman, ano yan, go for this, go for that.